Shalom. Happy Valentine's Day sa lahat. At a blessed Ash Wednesday. Baka may mag-greet ng Happy Ash Wednesday. So, mayroong isang joke na parang nag-confuse na parang joke na sabi niya. So, ano ang magiging sign na gagawin sa noo? Ano ba, heart or cross? Of course, cross. Mangibabaw pa rin yung pinaka-primary celebration ng simbahan. So, yung Valentine's Day is dasar secondary, ay minor lang yun. So, mangibabaw pa rin yung Ash Wednesday. So, ang ilalagay pa rin sa noo ng mga taong magsisimba ay cross. So anyway, kung titingnan mo naman ay hindi naman magkalayo sapagkat ang cross ay isang tanda ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Di ba? Sabi nga doon sa John chapter 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him may not perish but will have everlasting life. So wala pa rin pagkakaiba. So yung puso ay tanda rin ng sign din ng pag-ibig. Ang cross ay tanda rin ng pag-ibig ng Diyos sa atin. So, mangingibabaw po yung cross, hindi po heart ang ilalagay. Kung may maglalagay po na heart, baka hindi Catholic Church yun. Pumunta kayo sa simbahang Katoliko kasi baka mamaya akala mo Catholic lang kasi sa ngayon magiging aware tayo. Marami na sa kasalukuyan, marami na po mga kapatid na nagpapanggap na mga Katoliko. Gagayahin po nila yung mga vestment at saka yung mga gesture liturgy ng Catholic Church, pero hindi pala sila Catholic Church. Diba yung clerical, kapag makakita kayo ng clerical sa ngayon ay hindi mo na siya ma-determine kung sila po ba ay mga Katoliko. Yung pag sinabing Katoliko, yung nakakonekta sa Santo Papa sa Roma. Kasi ngayon, merong tinatawag na Apostolic Catholic Church. Meron nang lumabas, merong bago ngayon, Master Pope. Lawi-lawi na. Nag-aangkin na Pope sila. So, dito sa Pilipinas lang yan. It's more fun in the Philippines. Pero yung Papa natin ay isa lang, nasa Roma. Si Pope Francis. So kapag may magpakilala pa na Pope, ay hindi po yan. Lalo na kapag ang lagi nyo tanongin, kung Catholic sila is, tanongin dapat ninyo anong diocese. Ang diocese ba na ito ay kumikilala sa Santo Papa sa Roma? Kumikilala kay San Pedro bilang unang Santo Papa? Hindi. Ay hindi po yan Catholic Church. So, dapat alam natin yon. Hindi tayo basta-basta mag-jump into conclusion. Ang Catholic to kasi pareho sila ng design ng simbahang Katoliko. Oo, totoo yan. Katulad ng Philippine Independent Church or Aglipay. Di ba? So, lahat ng mga santo nila, kinopyan nila yung mga santo natin. So, alam naman natin na si Gregorio Aglipay yung humiwalay sa Catholic Church. So, sa ngayon, ang Aglipay, may mga babae na sila mga pari. Baba. So, dapat alam natin yan. Okay, so Preaching in the Wilderness series pa itong ginagawa ko sa TikTok. Kasi alam ko na sa TikTok sa kasalukuyan ay kung titingnan mo, daming mga nagpa-plus na nagbo-view, pero ang totoo niyan ay ilan na naman ang nanonood. Kaya Preaching in the Wilderness series yung ginagawa ko kasi napakalawak itong TikTok, yet you cannot assure or you cannot be na marami ang manonood. So Preaching in the Wilderness series din ang tatalakayin is about our Catholic faith, yung ating pananampalatayang Katoliko.
So as Wednesday ngayon ay may mga misa, kung hindi ka makati ng misa ngayong morning, ay meron mamayang hapon. So, ang simbahan ay nagpapasimula, ibig sabihin, nagpapahiwatag na ang simana, ang Lenten season ay nagpapasimula na sa araw na ito. And yung lahat ng mga Katoliko are supposed to be required to go to at least past one full meal this day sa mga Katoliko. Catholic must fast or magpuasa or fasting or isang one full meal. And then, in all Fridays of Lent ng Quaresma, ng 40 days na preparation natin, ay we're not supposed to eat meat on Fridays of Lent bilang Katoliko. So, sabihin ninyo na wala yan sa Biblia. Yun yung mga hindi Katoliko na nagtatanong, they are not biblical. Baka hindi ka lang nagbabasa, nagmaayos ng Biblia at hindi mo lang inintindi ni maigi. Sa Luke chapter 10 verse 16 na sinasabi doon, at saka sa Matthew chapter 16 verse 18 to 19, noong itinatag ng Panginoong Hesukristo ang kanyang simbahan, ay nagbigay siya ng otoridad. Binigay niya yung otoridad na sinabi doon na upon this rock I will build my church. Dito sa Matthew chapter 6 verse 16 verse 18, sabi dito, verse 19, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. So ito yung authority na binigay ng Panginoon sa kanyang simbahan. At kung titingnan natin legalistically, meron bang term na gano'n? Kung titingnan natin, only the Catholic Church maaring umangkin ng talatang ito sapagkat only the Catholic Church has unbroken link from St. Peter up to Pope Francis today. Tayo lang po yun sa lahat ng sekta. Sa lahat ng mga denominasyon nagsilutangan ngayon, tayo lang yung hindi putol ang connection sa mga apostol. So therefore, we can claim that this authority has been down from generation to generation up to Pope Francis today. Kaya nga kung ano daw ang pahintulutan dito sa lupa, ay pahintulutan sa langit. Ano man ay pagbabawal dito sa lupa, ay ipagbabawal sa langit. So therefore, when the church proclaim, let us fast or abstain meat on every Fridays of Lent, that is binding. That when you disobey, you are rebelling against the authority. Ganun lang yung kasimple. Meron pang isa, dito sa Matthew 18 verse 18. Yun yung pareho-parehong word na anuman ay pagbawal ninyo dito sa lupa ay pagbabawal sa langit. Anuman ay pagbabawal ninyo dito sa lupa ay pagbabawal sa langit. Kaya kapag lumabag ka sa kautusan ng simbahan, nagkakasala ka. Really? Yes. Sa Luke chapter 10 verse 16. Siguro, alam niyo kung minsan nababasa niyo na to pero na parang ano niyo lang na parang ini-ignore niyo lang. Basahin niyo sa Bible sa Luke chapter 10 verse 16. Ako may Bible ako dito, New American Bible yan. Meron ang Tagalog, maliit. Kaso lang kinagat ng dugdog kaya medyo kinagat ng dugdog. Yan. So, sa Luke chapter 10 verse 16, masabi niyo po dito, basahin niyo po sa Bible niyo, sabi niya, whoever listens to you, listens to me. Whoever rejects you, rejects me. And whoever rejects me, rejects the one
Hosan. So you see, ang mga apostol ang kinakausap dito, ang kausap dito ng Panginoon. Ang sabi ko nga sa inyo, ang Catholic Church, ang claim nitong talata na ito, sapagkat only the Catholic Church can trace its roots down to the very apostles without walang pagkaputol. Unlike sa mga kapatid nating Protestante, kailan lang sila nagsimula? Noong 1517, noong 16th century, noong after ni Martin Luther mag-rebelde against the church, teachings of the church, may inintroduce na bagong doktrina. Then after Martin Luther, yun na rin yung mga pagpanahon na kung saan nagsialisan din yung mga tagasunod ni Martin Luther. Then they build their own churches. See? So, kung nagsasabi ang simbahan dito as fast on every Fridays on this day, at least one full meal and abstain on meat on Fridays, pag hindi mo yun sinunod, nagkakasala tayo. Based here on Luke chapter 10 verse 16 because of the authority of the church. So, yun. And so, pag pinahintulutan dito ng simbahan sa lupa, ipapahintulutan sa langit. Kasi ang reference is andun sa Matthew 16 verse 19, then may Matthew 18 verse 18, then Luke chapter 10 verse 16. Yun yung reference ng authority given to the church. That authority the church can claim because siya yung simbahan na hindi putol yung connection mula sa panahon ngayon, babalik sa mga apostol. Okay. So ngayon, ang ikalawa is ngayong Lent, we are required also to go to confession. Yan. So yung confession ba ay biblical? Yan yung laging tinatanong ng ibang mga biblical ba yan? Wala yan sa Biblia o direkta lang ako sa Diyos. Pero kung totoo magiging tapat tayo sa pagbabasa ng ating Biblia, ay makikita natin doon sa James chapter 5 verse 16. Di ba? Sinasabi doon, sabi niya? James chapter 5. So James chapter, after ng Hebrews, then James. James chapter 5 verse 16, therefore confess your sins to one another and pray for one another, but that you may be healed. The fervent prayer of a righteous person is very powerful. Kaya nakalagay dito, to one another. Pero the church, because of the authority of the church, established na ang kumpisal natin sa pari kasi meron silang tinatawag na vow of secrecy. Hindi nila pwede yung kumpisal mo, hindi nila pwede isasabihin sa kahit kanino. Kasi that is tantamount of their excommunication. Ito pa lang, pinapakita na. Ito, confess your sins. Ang nakalagay nito, to one another. Pero, prior dito, may mas malalim pa na ang simbahan ay may authority coming from the Lord. Din sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20, basahin niyo yung Bible niyo, may Bible ka dyan. Lagi kong encouragement ay every time na magbasa ng Bible, do not just rely on the Bible app but buy your own Bible. If we're able to buy expensive cell phones, why not? Why we can't buy our own Bible? Natural, kung bibili tayo ng Biblia, gandahan na natin. Natural, kung Katoliko ka, Catholic Bible yung bibilhin mo, hindi yung Protestant Bible. So, na-discuss ko na dati yan before, yung what is
ano yung pagkakaiba ng Biblia ng Katoliko sa mga Biblia ng Protestante. So sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20, dito sa Tagalog, malinaw dito Tagalog sa Tagalog. You know, sometimes we must have to speak English because we're not just the audience here, Filipino audience here in TikTok, but we have also audience coming from different countries. That is why from time to time we need to speak English. So, in 2 Corinthians chapter 5 verse 20, it says here sa Tagalog, 2 Corinthians 5:20, you know, there are a lot of foreigner or other countries wanted to learn Tagalog. So, basahin natin sa Tagalog. Sabi ni St. Paul from the second letter of St. Paul to the Corinthians chapter 5 verse 20, sabi niya, kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko, makipagkasundo kayo sa Diyos. Sa pamamagitan ko, makipagkasundo kayo sa Diyos, di ba? So kapag nagkumpisal ka sa pari, nakikipagkasundo ka sa Diyos through the priest. Di ba? Hindi naman sasabihin, di ba? Pagkatapos mo magkumpisal, hindi naman sabihin na pinapatawad na kita sa aking masalanan. Di ba? Ang Diyos yung may God forgive you and absolve you in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, sabihin ng pare, di ba? I-declare niya yung absolution. So, maliban ba dito? Meron pa. Alam niyo ba na kahit sa Old Testament, maging sa panahon ng Panginoong Jesucristo, sa panahon ni Juan Bautista, meron ng kumpisal. Sa 2 Samuel chapter 12 verse 15, basahin niyo, paunahan. May premyo ang unang makakita ng verse. Okay? Sa 2 Samuel chapter 12 verse 13, itong tagpo na ito sa 2 Samuel chapter 12, kung balikan nyo, kung basahin nyo yung entire chapter 12 ng 2 Samuel, ang context nito, ang tagpo nito is, pinagsabihan ni Propeta Nathan si Haring David dahilan sa kanyang pagkakasala na pinagnasaan niya o kinuha niya ang asawa ni Urias na si Bathsheba. So, binagwikaan ni Propeta Nathan dito. Then, yun nga, humingi ng kapatawaran si Haring David, ni-recite niya yung miserere na tinatawag, yung Psalm chapter 51. Then dito sa verse chapter 12, 2 Corinthians chapter 12, sa 2 Samuel chapter 12 verse 13, sabi niya, sinabi ni David kay Nathan, tunay ako nagkasala kay Yahweh. Then here, dito mismo, sumagot si Nathan kung gayoy pinatatawad ka na niya at hindi ka mamamatay. You see, ang nag-declare ng forgiveness si Nathan. Kasi si Nathan, propeta Nathan ay inutusan siya ng Diyos. So nang humingi ng tawad, nung after ni David ma-recite yung prayer niya sa Psalm 51, have mercy on me, O God. Diba? Basahin niyo sa 51. Then, diniklara ni propeta Nathan, sabi niya, pinatawad ka na ng Diyos. You see? Meron na. Then, kung babasahin natin dun sa Matthew chapter 3 verse 6, noong ang mga tao ay nagsilapitan para magpabautismo kay Juan, ay before they were baptized, ay ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan. Sabi dito, ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismohan ni Juan sa ilog Jordan. So, ipinahayag, it means they confess their sins. No, siguro habang bago sila magpabinyag, Juan, ako po'y dating nagnakaw ng itlog. Dati pa ako nagnakaw ng lubid na may kasamang kalabaw. Mga ganon. Then, ano pa yung mas mabigat na
biblical reference of confession. Bakit tayo mga Katoliko may confession? Nasa Biblia po yan mga kapatid, kayo huwag kayo maniwala na kapag sinasabi ng ibang mga sekta o protestante, ang confession is not in the Bible. Totoo nga ba? Baka sinasabi lang nila yan sa inyo para alisin lang kayo sa pagiging Katoliko, para sasabihin na ang tinuturo ng Catholic Church ay ay wala sa Biblia. Sinasabi lang namang nila yan para alisin ka nila sa pagiging Katoliko. Diba? So, sa John chapter 20, verses 23, basahin nyo doon, buksan yung Biblia nyo, paunahan ulit. John chapter 20, verse 23. May nakabasa na. Kita ko na dito. Ang context nito rin ay this is after the resurrection that the Lord appeared in the midst of His disciples, of His apostles, that gathers in the upper room kasi takot sila. So biglang pumasok ang Panginoon na nakapinid ang pinto. Then, ang sinabi dito ng Panginoon, sa verse 21 muna, sinabi naman ni Jesus, John 20, 21 to 23, sinabi naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paano sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patatawarin ninyo sa kanila mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi na pinatawad. See? So the authority were given to the apostles. At sinasabi ko kanina pa, palagi kong sinasabi at inuulit-ulit, only the Catholic Church has unbroken link from Pope Francis down to St. Peter. Tayo lang po yun. The rest, tingnan mo yung iba-ibang mga sekta, kahit yung sekta maari na kinabibilangin mo today. Tingnan mo yung registration, kailan itinatag. Sino nagtatag? Sino nag-ordain sa kanya? Di ba? Dami na ngayon mga kapatid. Nagpapakilala na sugo sila. Meron na, di ba sa Davao, si Kibuloy, after niya 5 years daw siya nagstay sa Mount Kapalong and live a normal life. Pagbaba niya man sa Mount Kapalong, appointed son na siya. Meron pero may bago ngayon. Bata pa. Authorized man of God ang title niya. Authorized man of God. Hihingahan niya lang yung mga follower niya. Tumba. May mga nagjo-joke nga. Sabi niya, ilang araw ko itong hindi nag-toothbrush. Out! Out lang. Makapangyarihan pala yung salitang out. Akala ko, in Jesus' name. Out pala. Sino kayang si out na yun? Out! Tumba. Out! Tumba. Out! Sino kayang si out? No? Di ba? Jesus' name. Dapat in Jesus' name. Philippians chapter 2. Verse 10 to 11, that at the name of Jesus, every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Pero yung out, bago yun eh. Out! Out! Out lang. Out lang na salita, pwede na pala. Hindi na Jesus. In Jesus' name. Get out from this man. Out na lang. Puro out. So you see? So John chapter 20, very clear. Kaya nga tayo ng mga Katoliko nagkukumpisal, pumupunta sa kumpisal. Because it is biblical and it is commanded by the Lord. Ang sabi dito, kung sino man ay inyong patatawarin ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo pinatawad ay hindi nga patatawarin. You see? So that is why
we Catholics are going to confession, but because it is biblical. So, from Old Testament, di ba? Pinapakita na doon yung parang pinatikim na, parang prefigurement, or ipinakita na meron na. Kahit sa panahon ni John the Baptist, kasi si John the Baptist, sakot pa ng Old Testament. Nang lumapit sa kanya mga tao para magpabautismo, ay nagkumbisal or ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan. So that is why tayo mga Katoliko, huwag kayo basta-bastang maniwala na pag sinabi nila na ang kumpisal ng mga Katoliko ay wala sa Biblia. Hindi po totoo yan. Sinasabi lang nila yan na para hikayatin tayo at maalis tayo sa ating pagiging Katoliko. Yan. So maybe that is by now, kasi at 7:30 meron kaming service. May Ash Wednesday Mass kami sa chapel namin, and I will be broadcasting it live later. So maybe that is by now, mga brothers and sisters. As I said, this is a preaching in the wilderness series. Maraming makikita mo nagpa-pop up ng name na nag-join, pero actually ilan lang talaga yung nakikinig. Pero it's okay. Okay lang sa akin yung sabi. Kasi sabi ni St. Paul sa 2 Timothy chapter 4 verse 2. Basahin sa Biblia. Buklat, basa. Sa 2 Timothy chapter 4 verse 2 sabi niya, ipangaral mo ang salita ng Diyos sa papanahon man o hindi, ikayatin mo pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamagitan ng matyagang pagtuturo. Verse 3, sapagkat, yan, ito na ngayon. Itong mabigat ngayon, sapagkat darating ang panahong hindi na nila pakikinggan ang wastong aral, sa halip susundin nila ang kanilang hilig, mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo, kundi mga bagay lamang na gusto nilang marinig. So, be persistent, sabi ni St. Paul, ipangaral ng salita ng Diyos, out in season or out of season. Shalom, a blessed Ash Wednesday, not happy Ash Wednesday, a blessed Ash Wednesday. Bigyan nawa tayo ng Panginoon ng repentant and a contrite heart. So may God bless us all. See you later at 7:30 sa mga available. Amen.